Dito po sa News to Go, kinikilala rin namin ang mga taong may natatanging paraan ng pagtulong sa kanilang kapwa o maging sa ibang nilalang. Tulad na lang po ng nakilala naming professional caregiver na hindi lang mga tao ang kanyang kinakalinga, lumalambot din ang kanyang puso sa mga napapahamak na pusa. Tunghayan po natin ang kanyang kakaibang serbisyo on the go. Caregiver si Marjorie Amparado. Araw-araw maghapon niyang pinaglilingkuran ang kanyang among Briton na minsan nang sumailalim sa maselang operasyon sa puso. I find her to be one of the most trustworthy, loyal, caregiving person I've met, certainly in the Philippines. So I'm very pleased with her being here. Si Marjorie ang naging katuwang ni John sa lubusan niyang paggaling. Nakakapagod man isipin, pero pag gusto mong gawin yung isang bagay, kayang-kaya at masaya ka. Pero ang pagkalinga ni Marjorie hindi natatapos sa kanyang trabaho bilang caregiver. Si Marjorie kasi hindi lang caregiver sa tao, caregiver din ng mga hayop. Kapag day off ni Marjorie sa trabaho, dito siya matatagpuan sa PAWS, nag-aalaga ng mga pusang may sakit o di kaya'y inabandona. Marjorie is simply one of our best. She just does everything na kung kaya niyang gawin na siya lang mag-isa, hindi mo na kailangang utusan, hindi mo na kailangang pakiusapan. Kahit saan kang parte ng buhay mo makatulong, sa tao man, sa hayop man, basta gusto mo yung ginagawa mo at nasa puso mo yung ginagawa mo, yun ang swerte. Maliban sa pag-aalaga sa mga pusa sa center, may isa pang isinusulong si Marjorie. Nang huhuli siya ng mga pusang kalye para kapunin. Isa sa mga programa namin, yung mga nagkakapon kami ng mga pusang gala para hindi na dumami kasi yung mga kuting nun, yun yung mga masasagasaan. Ipinagpapaalam naman ni Marjorie sa mga may-ari ng mga pusa na kanyang ipapakapon ng mga ito ng libre. Sinundan namin ang proseso ng pagkakapon. Dinediretso sa operating room ng PAWS ang mga malulusog na pusa para kapunin. Ayon sa veterinaryo, malinis at hindi masasaktan ng pusa habang ginagawa ang pagkakapon. I would say in a day, wala na sa kanila yung epekto ng kapod, lalo na pag mga feral. And yung healing ng sugat in 3-4 days, maliit na yung chance na ma-infect kasi nag-close na siya. Tulad ni Marjorie, pagkakapon at pagpapaampon rin ng mga pusang kalye ang isinusulong ng grupong Cara Welfare Philippines. Usually yung mga pusa tinatapon lang sila, no? Pero aso, inaampon because bantay bahay. Let's be proud of our cats and dogs also, mga aspin and puspin. Kabilang sa mga nahikayat na mag-ampon ng pusa sa araw na iyon, sina Loris at Ray. Magtulungan tayo na mag-adopt pa ng mga pets kasi kailangan din talaga nila ng alaga at kalinga ng isang family. Patunay na ang pagmamalasakit hindi namimili ng uri at lahi.